Good evening, sir. Ano po talaga ang sanhi? Kasi may nagbabanggit na overloading, mechanical failure, o overloading at mechanical failure. It's overloading, kabayan. Kasi around 11:30 to 12 today, parang break time po ito ng mga construction worker. So, from the 34th floor, bumaba itong gondola basket. Then after which, from the 26th floor, around, I think 11 persons na yung sumakay doon. But actually, yung capacity na ito is, I think, around 3 to 4 persons lang. So, by the looks, mukhang nag-giveaway yung, yung gondola basket. Okay. Kung ang capacity po ng gondola basket ay 3 to 4 persons lamang at sumobra talaga ang laman, sabi nyo mga 10 to 11 persons ang laman, so sino may pananagutan? Yung contractor na Arlo Aluminum? That we have to check, but accordingly, yung gondola basket has a certification na yun ay nasa magandang kondisyon po, kabayan. Opo, pero yung overloading, sino ang dapat managot nun? Kasi sa isang construction po, meron po silang safety engineer eh. Yun. So, dapat po malaman din po natin kung may kapabayaan din po rito yung mga nagpapatakbo po dito sa construction na ito, nagpapalakad. Yung bahong mga namatay ay laman ng gondola o meron pa silang mga nabagsaka, mga manggagawa? Sa aming investigation, sir, mukhang sila lang po yung nakasakay dun sa gondola basket at wala naman pong nabagsakan po rin sa ibaba po ng, I think, 7th floor. Okay. So, Hepe, ano po ang inaalam pa natin ngayon? Ano pa ang iniimbestigahan ho natin? So far, inimbitan po namin yung contractor po dito to shed light on this unfortunate incident. Hopefully, we were able to come up a good result by tomorrow. Identified na ho lahat ng biktima, Hepe? Yes, sir. Identified na po lahat ng biktima. At naayos na ho lahat? Sinong umaayos ho ngayon sa mga biktima? Yung pong, ang alam po yung kontrakto po at nagbibigay na po sila ng assistance puro sa mga biktima. Okay, maraming salamat po sa inyo at magandang gabi ang Makati Police Chief na si Senior Superintendent Froilan Bonifacio. At para maiwasan ang nangyari pagpapasabog sa isang bus sa Makati noong Martes, nagsimula ng magpakalat ang NCRPO ng 300 bus marshals. Sila ang magbabantay sa halos 7,000 pampasaherong bus na bumabiyahe sa EDSA at mga highways gaya ng NLEX at SLEX. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, makakatulong ito para mapigilan ang anumang balaking magpasabog pa sa ibang bus. Sasakay ang mga naka-uniforming pulis sa mga bus, magmamatsyag at bababa para sumakay uli sa ibang bus. Ayon pa kay Lacerda, maaaring tanungin ng mga pulis ang mga pasahero kung meron napansin na kahina-hinala. Kakausapin din ang bus companies para sa panukalang paglalagay ng CCTV cameras sa mga bus. Hindi mapapatawad ng ina ng isa sa mga namatay sa pagsabog ng bus sa Buendia ang mga nasa likod ng pambobomba. Para sa ina ng biktimang si John Lee Dakiwag, matatagalan pa bago niya matanggap ang sinapit ng kanyang anak na mag-isang bumubuhay sa kanilang pamilya. Nagpapatrol, Ryan Chua. Laging inaabangan ni Julie Dakiwag ang pag-uwi tuwing Miyerkules ng nag-iisang anak na nagtatrabaho sa Maynila. Pero kahapon, bangkay nang inihatid sa bahay nila sa San Pedro, Laguna ang 26 anyos sa si John Lee. Isa sa mga namatay sa pagpapasabog ng bus sa Makati noong Martes. Wala sa isip ko yun na wala na talaga siya. Pero pagdating namin doon sa ospital, yun na ang nakita ko. Ayun ang hindi ko matanggap talaga. Nag-iisang anak mo, ganun ang mangyari, biglaan. Malapit kay Julie ang anak na kalambingan niya, kasamang mamasyal at kakwentuhan tungkol sa mga pangarap, tulad ng pagkakaroon ng sariling bahay. Nagtapos na cum laude si John Lee at kapo-promote lang sa trabaho. Siya ang bumubuhay sa buong pamilya lalo't walang hanap buhay ang mga magulang niya. Unang-una, matalino yan. Talagang mataas ang pangarap niya. Pauwi si John Lee galing trabaho ng madamay sa pagsabog. Masakit man, tanggap na ng ama niya ang nangyari. Pero hindi raw mapapatawad ng kanyang ina ang mga may pakana ng pagsabog.
Pag ako nagtanim ng galit ako sa tao, hindi ko masabi kung kailan ko patawarin. Kasi buhay ng anak ko ang nawala eh. Kahit patawarin ko, minsan hindi na mabalik ang buhay ng anak ko eh. Sa darating na Miyerkules, wala nang aabangang anak si Aling Julie. Sa halip, ihahatid niya ito sa kanyang huling hantungan. Ryan Chua, Patrol ng Pilipino. Hindi lang 5 buhay ang nasayang sa pagsabog ng bus sa EDSA Buendia dahil gumuho at nasayang din ang pangarap ng kanilang mga naulilang umaasa sa kanila. Nagpapatrol, Jasmine Romero. Karamihan sa mga namatay sa pagsabog ng bus, mga breadwinner. Sa gitna ng pagdadalamhati, nakangiting sinariwan ni Joharic ang mga alaala ng nakababatang kapatid na si Johansson. Ayon kay Joharic, talagang mahusay magluto si Johansson. Mag-a-abroad na sana siya para mapag-aral ang bunso nilang kapatid. Basta pag nagluto yan, minsan tatanong namin, oh, anong luto yan? Hindi ko alam eh. Yung sagot niya. Pero pag tinikman namin, sarap pa. Pero nang maalaalang patay na ang kapatid, hindi nito napigilang lumuha. Usually, di ba, mas nauna yung mas matanda. Mas nauna yung madaming bisyo. Ba't inunahan mo ko? At hanggang sa kamatayan, kasama ni Johansson ang girlfriend na si Shirley. Siya ang pinakanapuruhan sa insidente, kaya't hindi magawang tignan ng kanyang ama ang kanyang mga labi. Kahit naman ganito ang pinag-anoan natin, hindi pa tayo nagkausap ng maganda. Meron pa tayong konting tampuhan. Suot-suot naman ni Aling Nelda ang salaming naging mitya ng buhay ni Irish. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang matalino, mabait at magandang anak na katuwang niya sa buhay ay wala na ngayon. Malamar ko siya. Hindi siya pabayaan ni Lord. Sakita sa pasada sa FX naman umaasa ang pamilya ni Mang Salustiano. At ngayong wala na siya, nananawagan ng byuda niya sa mga pwedeng tumulong. Sana po matulungan niyo po kami sa lahat naming mga gastusin po. Maawa po kayo sa amin. Pero bukod sa material na suporta, hangad din ng bawat pamilya ang hustisya. Jasmine Romero, Patrol ng Pilipino. At matapos nga ang pagpapasabog sa bus sa Makati noong Martes, sunod-sunod na ang natatanggap na tawag ng mga pulis na nagre-report ng bomb threat. Pero karamihan dito ay hindi naman totoo. Nagpapatrol si TJ Manoto. Isang kahina-hinalang lata ang naiwan sa loob ng Lucky 7 bus sa Ayala Avenue sa Makati kanina. Agad tumawag ng pulis ang konduktor. Rumisponde ang Makati PNP Bomb Squad. Pero nang busisiin ang hinihinalang bomba, candy pala ang laman. Isang building din sa Ross Boulevard ang nakatanggap ng bomb threat. Pero nang halughugin na ng mga pulis ang gusali, walang nakitang bomba. Ngayong kaliwat kanan ng mga bomb threat, payo ng PNP, huwag magpanik pero seryosohin pa rin ito. Kapag may tumawag, dapat mahinahon ng kakausap. Diretsuhin ang caller at tanungin kung saan ang bomba, kailan ito sasabog at ano ang itsura nito. Isulat ka agad ang impormasyon at itawag sa pulis. Just make sure that probably 30 seconds, 1 minute, take your time, close your eyes, recall what was said, write it down. Pagkatawag sa hotline na 117, agad maghanap ng mga kahina-hinalang bakete sa paligid at evacuate ang lugar. Ito ang Emergency 117 call center ng DILG. Sila ang sumasagot sa mga emergency calls ninyo. Subukan natin yon sa aking cellphone.